Sa isang live stream sales lang ay kumita tayo ng 3 milyong dolyar at dahil dyan, deserve mo ang BMW na ito. Isang sasakyan para sa isang live stream lang? Ano na lang ang halaga ng 10 taon ko? Sige, para sa susunod, atin pong tawagin ang chief chef ng Xiangman Lo na si Guan Dashan Master Guan. Pumanhik po kayo sa entablado. Master Guan, espesyal na inihanda ito ng boss para sa iyo bilang kabayaran sa pagod mo. Dahil sa amoy ng mantika sa katawan mo, iyan lang talaga ang halaga mo. Kulang pa, Lao Guan? Dapat matuto kang makontento. Ang luma mong paraan ng pagluluto ay sapat na lang para may makain ka sa ngayon. Tinatanaw lang ng kumpanya ang nakaraan, kung hindi ay matagal ka na nilang pinalitan. Ang 10 taon na pag-aalaga sa recipe na ito ay 2,000 dolyar lang ang halaga? Iyan ang benepisyong binibigay ng kumpanya sa mga lumang empleyado. Lao Guan, kumain ka ng maraming prutas dahil matanda ka na. Para maging maayos ang panunaw mo, mabuti yan sa iyong kalusugan. Nga pala, ang mga tira sa handaan ngayong araw, ibalot mo na rin at iuwi. Nabalitaan kong ang luma mong bahay ay binabayaran mo pa sa utang. Makakatipid ka rin kahit sa isang kainan lang. Hahaha. Lao Guan, anong ibig mong sabihin? Guan Dashan, pag-isipan mong mabuti. Sa sandaling lumabas ka sa pintong iyan, ang sikretong recipe ng Xiangman Lo ay hindi na magiging sa iyo. Ma'am! Guan Dashan, may lakas ka pa ng loob na magreklamo? Tingnan mo ang resulta ng pagsusuri mula sa kumpanyang ito. Ang lason sa nilaga mong sabaw ay lampas ng 10 beses sa itinakda. Lahat ng pagsusuri sa kalinisan ay hindi pumasa. Kung hindi ko ito pinigilan, matagal na sanang ipinasara ng mga awtoridad ang tindahan mo. Nandadamay ka ng ibang tao at sinisira mo ang pangalan ng kumpanya. Kung hindi lang dahil sa tagal mo na rito bilang empleyado, matagal na kitang ipinakulong sa mga pulis. Peke yan. Sigurado akong walang problema sa sabaw ko. Bawat sangkap ay ako mismo ang pumili. 10 taon ko itong binantayan ng mabuti. Gawa-gawa lang ang lahat ng datos na ito. May opisyal na selyo ang mga dokumentong ito, paano iyan magiging peke? Guan Dashan, huwag ka nang magmalinis pa. Ang kawalan mo ng responsibilidad ang pinakamalaking panganib dito. Anong uri ng ulat ito? Isa itong nakahandang hatol sa akin. Isang patibong para mapilitan akong umalis. Master Guan, iba na ang panahon ngayon. Ang industriya ng pagkain ngayon ay nakabase na sa pamantayan at sa pagsunod sa mga prosesong nakakatipid ng oras at pera. Ang pagtitiwala sa pakiramdam at sa mga lumang karanasan ay laos na. Pamaliit na negosyo lang ang ganoon. Mula sa araw na ito, ipapatupad ko ang paggamit ng isang sentrong kusina at mga pagkaing luto na agad. Gamit tayo ng teknolohiya, palit ng mga madurungis mong mga timba ng sabaw. Pare-pareho ang bawat sangay at iisa ang lasa. Dito lang sa paraang ito, maaaring lumaki at lumakas ang Xiangman Lo. Para sa iyo, Master Guan, dahil sa iyong kapabayaan at lumang sistema, nagpasya ang kumpanya na pagpahingahin ka na sa trabaho. Simula ngayon, ako na ang papalit sa pwesto ng ehekutibong punong kusinero at ako na ang mamamahala sa buong kusina. Kahit pag-iiba ng sibuyas, luya, at bawang ay hindi mo alam, at ikaw pa ang mamamahala sa kusina? Guan Dashan, makinig kang mabuti. Simula sa araw na ito, ang timba ng nilagang sabaw na iyon ay pag-aari na ng kumpanya. Kapag hinawakan mo pa iyon, isusumbong kita dahil sa pagnanakaw sa ari-arian ng kumpanya. Boss, ang sabaw na ito ay 10 taon ko nang inaalagaan. Buhay ito, at hindi ito tatagal ng 3 araw kung wala ako. Huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Hindi hihinto ang mundo nang wala ka. Si Direktor Zhao ay may master's degree sa isang kilalang universidad. Mas magaling pa siya kaysa sa iyo. Isa ka lang kusinero na elementarya lang ang natapos. Ang sabaw na iyan, ikaw lang ang nagtuturing na kayamanan niyan. Tama. Anong buhay o patay na sabaw? Hindi ba't puro pampalasa lang ang tubig na iyan? Marami akong mga resipe. Kahit ano doon ay mas masarap pa sa sabaw mo. Paalam kaibigan, mukhang hindi na kita maililigtas sa pagkakataong ito. Anong balak mo? Gusto mo bang nakawin ang pag-aari ng kumpanya? Hinding-hindi mangyayari iyan. Ang sabaw na ito ay ginagamit na ngayon bilang ari-arian ng kumpanya. Kahit isang patak ay hindi mo pwedeng ilabas. Inalagaan ko ang sabaw na ito. Inalagaan? Nagtatrabaho ka sa kumpanyang ito? Mula sa tubig, kuryente, hanggang sa gas? Kaya ang sabaw na ito ay sa kumpanya na. Saka, ang dumi at ang baho ng sabaw na iyan, puno na ng mikrobyo. Sabi sa resulta ng pagsusuri, hindi ito pasado. Sot lang ang basurang ito kapag itinabi. Dapat na itong itapon ngayon din. Itao mo na iyan. Huwag mong dumihaan ang bago kong kagamitan. Security, buksan niyo ang camera, i-record niyo ang lahat. Baka kung ano pang gawin ng matandang ito. 10 taon, mawawala na lang ba ng ganito? Itapon mo na. Ano pang hinihintay mo? Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo nauubos itapon.
Ang baho naman. Ito ba talaga ang pagkain para sa tao? Dapat na talaga itong itapon. Oras na para ayusin ang lahat at magsisimula akong muli. Sampu na ang nakalipas na taon, pasensya na sa iyo. Nababaliw na ba siya? Lumuluhod ka ba talaga sa harap ng basyong balde? Baka sira na talaga ang ulo ng matandang ito. Nawala na ang kaluluwa ng Xiang Manlo. Sandali, hindi pa tapos ito. Siyasatin niyo siya. Malay ba natin kung may itinago ang matandang ito, gaya ng mga sekretong sangkap ng kumpanya? Itinuturing na kayamanan ang ganitong basura? Ikaw lang ang nagnanasa diyan dahil ignorante ka sa mundo? Sige na, lumayas ka na. Huwag ka nang muling magpakita pa sa kalye na ito, masisira lang ang tatak at imahe ng Xiang Manlo dahil sa iyo. Bumalik ka na lang sa probinsya at magsaka doon. Doon ka talaga nararapat. Buhay pa rin ang kaluluwa. Bumalik ang buhay ko. Magaling! Hindi mahalaga kung walang dumating. Hanggat nandito ang sabaw, nandito rin ako. Marahil iniisip nila na kapag pinalayas nila ako, ay magiging matagumpay na sila agad. Anong kakaibang amoy ito? Lasang kemikal ito. Patay na pato na ba itong ginamit? Ang lansa, hindi man lang manguya. Waiter, nagpalit ba kayo ng kusinero? Ibang-iba na ang lasa nito kaysa dati. Huminahon po kayo, huwag po kayong mag-alala. Maaaring inaayos pa ang mga bagong kagamitan. Aayusin po namin ito agad. Aayusin po namin agad. Inaayos. 5 taon na akong kumakain dito. Ngunit hindi pa ako nakatikim ng pagkain ganito kasama ang lasa. Nasaan na ang mga nilutong ulam ni Master Guan? Nagretiro na po si Master Guan. Mayroon na kaming mas modernong paraan. Nagretiro na? Kung ganoon, ay hindi na rin ako babalik dito. Tara na! Anong nangyari? Sabi mo parehong-pareho ang lasa nito? Imposible! Sinunod ko naman ang tamang sukat ng resipe. Paano ito naging mali? Sa lakas lang siguro ito ng apoy. Kapag na-adjust ito ay magiging okay na. Magiging maayos din po ito agad. Mag-isip ka ng paraan. Kapag napahiya tayo at nasira ang negosyong ito ngayong araw, sisibakin na kita sa trabaho. Director Zhao, hindi ba masyadong marami ang dami nito? Noong nakaraang beses na nagdagdag tayo ng 1 kutsara, nagreklamo ang mga customer na mapait ito. Ano bang alam mo? Kung hindi natin dadagdagan ng lasa, paano natin matatakpan ang asim nito? Kailangang anghangan hanggang sa mamanhid ang mga dila nila para hindi na nila malasahan ang anghit o lansa. Nagbago na ang Xiang Manlo. Noon ay nag-e-enjoy ako rito, ngayon ay pahirap na. Ito ba ang sinasabi nilang pag-upgrade? Sino ang nag-post ng mga negatibong review na ito? Burahin nyo lahat yan. Tapos kumuha kayo ng mga magpo-post para umangat ang mga positive review. Ate Wang, may ilang mga post na trending na ngayon dito sa atin. Mayroon ding nag-video na nagkaroon sila ng sakit sa tiyan at nagpunta sa ospital. Burahin nyo pa rin kahit hindi kaya. Kung sino man ang maglakas loob na mag-post, kasuhan nyo at padalhan ng sulat mula sa abogado. Tama? Ito nga ang lasang iyon. Grabe. Anong amoy ito? Ang bango. Ito talagang lasa ni Lao Guan. Iyong pamilyar na amoy ng mga sangkap. Hinding-hindi ako magkakamali. Sino si Lao Guan? Dating chief cook ng Xiang Manlo. Ang luto niya ang pinaka-unique sa buong kalsadang ito. Tara, tignan natin. Lao Guan, ikaw nga talaga. Matagal na kitang hinahanap. Ito nga ang lasang iyon. 10 taon na ang nakalipas, hindi pa rin nagbabago. Master Guan, Lao Zhang? Ano ang gusto nyo? Master Guan, alam ko na hindi ka aalis. Ito ang tunay na pagkain. Para sa baboy ang pagkain sa kabila. Master Guan,
Ipopost kita sa social media para ma-promote ka. Wag na. Kapag masarap ang gawa, kahit malayo ay darayuhin ka. Hindi pwede, dahil sa ganda ng serbisyo mo, hindi mo deserve na mabaliwala lang dito. Nanalo ako. Ate Wang, triple ang dinalang tao rito ngayong araw. Sinasabi ko na sa iyo, ang presyo ang pinaka-importante sa lahat. Anong lasa? Kahit anong lasa pa iyan, ang mahalaga ay dumarating ang tao. $9 at $9 na sentimo para dito. Maalat na? Mapait pa? Mas masarap pa ang sa tabi-tabi kaysa rito? Tama, ibalik niyo ang pera ko. Oo nga. Laulio, pupunta ka pa ba sa Xiangmanlo para kumain? Bakit? Anong meron? Wag na. Magsasayang ka lang doon. Pumunta ka sa Laoguan sa tapat ng Eskinita. Doon ang tunay na masarap. Laoguan? Yun ba yung Master Guan sa Xiangmanlu dati? Nagsarili na pala siya. Sa isang subo mo lang, malalaman mo ang galing ng 10 taong karanasan. Sikat na iyan sa social media. Nasa tapat ng Eskinita ang tunay na Xiangmanlo. Tara na. Tara na ngayon din. Tingnan mo, napakaraming tao. Wala akong pakialam sa reputasyon. Panalo na tayo basta may customer. May ibubuga rin pala ang batang si Zhao Kai. Hindi uubra ang isang maliit na stall sa atin. Mga kaibigan, ngayong araw, narito tayo sa sikat at lumang kainan na Xiangmanlo. Balita ko ay bago na ang lahat at mas lalo pang sumarap ang timpla nito. Halikayo, tikman muna natin itong sikat nilang ulo ng pat. Mga kaibigan, medyo matapang ang amoy nito ha. Baka ganito talaga ang lasa nito. Ano ang amoy na ito? Mga kaibigan, ito ang totoong masarap. $20,000. Gumastos ako ng $20,000 para lang mapunta sa wala ang pinaghirapan ko. Bakit? Bakit hindi makuha ang tamang lasa? Ibinigay ko naman sa inyo ang sikretong sangkap, mga wala kayong silbi. President Zhao, mga chemical po ang ibinigay ninyo sa amin. Puno po ito ng mga artificial na sahog. Sa Laoguan naman ay natural na paraan, nakasalalay sa haba ng oras at kontrol sa apoy. Malayong malayo po talaga ang pagkakaiba nito. Boss, pabili ng sarsa. Babayaran kita ng higit pa. Bigyan mo ako ng isang malaking mangkok nito. Sige, ipasuri nyo na. Kung gusto nyo, dahil ang sikreto ng sabaw na ito ay wala sa sangkap. Imposibleng wala kahit ano. Walang mga additive, walang artificial na pampalasa, talagang wala. Isang hamak na kusinero na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Samantalang ako ay isang matalinong master's degree holder mula sa ibang bansa. Paano akong matatalo sa kanya? Hello? Ito po ba ang tanggapan para sa inspeksyong pangkalinisan? Gusto ko pong magsumbong. Doon sa Eskinita sa harap ay may isang kariton na walang kaukulang permit. Napakarumi ng lugar nila at malaking panganib ito sa kaligtasan ng pagkain. Opo, doon mismo sa tapat ng gusali sa Eskinita. Guandashan, wala ring silbi kahit gaano ka pa kagaling magluto. Kung wala kang permit, isa ka lang illegal na tindero. May nagsumbong sa iyong nagtitinda ka ng walang permit. Nandito kami para mag-inspeksyon. Nasaan ang mga dokumento mo? Nandito po ang lahat. Ang health certificate, permit at kumpleto rin ang mga resibo ng pinamili ko araw-araw. Boss, ang bango ng sabaw na ito, puro halamang gamot. Wala itong amoy ng mga artipisyal na sangkap. Mas malinis pa ang pagkakakuskos ng timba niya kaysa sa kintab ng lamesa sa ating kantina. Tay, pwedeng tumikim? Ang sarap. Talaga namang kakaiba. Pakibalot po sa akin ng 5 kilo. Tay, kumpleto ka naman sa mga papeles, pero medyo simple lang talaga ang pwesto mo. Payo ko sa iyo, maghanap ka agad ng maayos na pwesto sa tindahan. Hindi dapat nasasayang ang galing mo sa Eskinita lang. Hindi umubra ang pagsusumbong nila. Sa halip ay naging opisyal pang sertipikasyon ang tulong nila sa akin. Nawala na ang pinakaimportanteng yaman ng iyong tindahan, kaya delikado ang proyektong ito at hindi ako magbibigay ng puhunan. Apat na minuto na akong nakapila, tinitiis ang lakas ng hangin. Kahit noong nagbid ako para sa $300 milyong, hindi ako naging ganito kanerbiyos. Huwag kang magmadali. Noong huling beses na nahuli ako ng dating, ubos na ang bituka sa loob lang ng kalahating oras. Nasayang lang ang 2 oras na pagmamaneho ko. Diyos ko, anong klaseng karinderya ba ito sa tabi ng daan? Ang mga kotseng nakaparada sa labas. Aabot siguro ng $10 milyong ang kabuuan. 3 mesa lang ang dumating ngayong araw at puro mga nakapromo pa. Nabalitaan ko na ang mga VIP ng katabing tindahan. Pumupunta na lahat doon sa Eskinita sa tapat.
Tignan mo ang tindi ng traffic sa labas. Lahat sila ay dahil sa Laoguan. Ang haba ng pila doon sa munting karinderya. Samantalang dito sa atin na 5-star ang dekorasyon, walang kumakain. Anong kamalasan ba ito? Hindi ba sabi mo hamak na karinderya lang iyan? Bakit ang mga VIP ko ay nandoon na lahat? Ito ba ang sinasabi mong high-tech na pagluluto? Ano, iyon ay dahil walang panlasa ang mga mahihirap na iyon. Hindi nila marunong mag-appreciate ng mamahaling putahe. Ang nararapat lang sa kanila ay ang mga pagkaing kalye na iyon. Nang hiya ka at ang sinasabi mong high class. Wala na tayong pera sa account. Kung magpapatuloy pa ito, wala na tayong makakain. Kung gusto mong manood, tignan mo ng harapan. Ilagay mo muna ang mga pampalasa at kapag kumukulo na ang tubig, alisin mo ang mga bula ng 3 beses. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at hayaan itong kumulo ng 40 minuto. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya na hindi kailangang magtago ni President Zhao dahil kahit titigan pa niya ang galing ko sa pagluluto, hinding-hindi pa rin niya ito matututunan. Ginamit ko ang parehong brand ng asin, eksakto ang sukat ng tubig hanggang sa huling mililitro, at hindi nagkamali sa oras ng pagluluto kahit 1 segundo, kaya imposibleng pumalpak ako ngayon. 3.7 gramo ng Chichi brand na asin. Bakit? Ano ba ang dahilan? Parehong-pareho naman ang mga hakbang na ginawa ko, pero bakit ang kinalabasan ay lasa pa ring pinaghugasan ng kawali? Yung pot ng broth, 10 taon nang niluluto ni Laoguan. Iyong lalim ng lasa sa 10 taon. Paano mo magagaya sa loob lang ng isang gabi? 10 taon? Paano ko hahabulin ng 10 taon? Matanda ka na. Kung matalino ka, lumayas ka na dito. Kami na ang bahala sa lugar na ito simula ngayon. Sino ba ang batang salot na ito? Nakuha mo pang guluhin ang tindahan ni Master Guan. Hindi mo ba muna tinanong kung sino ang may-ari ng lugar na ito? Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Maling akala lang ito. Lahat ay isang pagkakamali. Master Guan, huwag po kayong mag-alala at ituloy lang ang pagtitinda nyo ng braised food. Dito sa Eskinita, lahat ng dadaan dito ay kailangang rumespeto sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kabilang shop nga na naka 50% off ay walang pumupunta. Habang ang hamak na food stall na ito ay nangahas pang magtaas ng presyo. Nawawala na ba sa sarili ang matandang ito? Ano naman kung tumaas ang presyo? Sulit ang halaga ng mga tinda ni Laoguan. Kahit mas mahal pa, ay handa pa rin akong magbayad. Magagandang sangkap ang nagbibigay ng masarap na lasa. Mawalan na ng lahat. Huwag lang ang kalidad ng sangkap. Noong oras na yon ay wala kaming lakas ng loob, hindi kami nangahas na panigan kayo po. Ang walang hiyang Zhao Kai na iyon, hindi kami itinuring na tao kailanman. Araw-araw kaming ginagawang labasan ng galit at pinapagawa sa amin ang mga masasamang gawain. Di na po talaga namin kaya. Master, gusto po naming magtrabaho para sa inyo. Tumayo kayo? Dapat ay may dignidad ang isang lalaki. Huwag kayong basta-basta lumuluhod. Dahil bumalik na kayo, huwag na kayong magkunwaring kaawa-awa. Maghugas na kayo ng kamay at magtrabaho. Nasaan ang mga tao? Saan silang lahat pumunta? Sino ang nagpaalis sa kanila? Baguhin niyo ang labasan ng usok. Dapat nakatutok iyan sa kabilang kalsada. Master Guan, tila gagawa kayo ng gulo. Nakamoy mo ba iyon? Ano yung amoy sa kabilang panig? Napakabango naman yan. Pati ako ay gusto nang kumain sa kabila. Basta't mababawi natin ang mga customer, kahit anong paraan ay gagawin ko. Hindi ko alam kung anong recipe ang pinalit nila. Iba ang lasa nito ngayon, hindi ko maipaliwanag pero nakaka-addict talaga. Patapos kumain ng 1 beses, gusto mo pa. Bakit biglang may mga tao nitong mga nakaraang araw? Ano ba talaga ang inilagay mo sa sarsa? Huwag na po ninyong pakialaman. Sabi ko sa inyo, ito ay dahil sa lakas ng siyensya. Ang sikreto sa ating tagumpay ay narito lang sa kalderong ito. Paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na ito? Hindi maari? Bakit ang bilis naman yata? Hindi ito maaari. Anong karapatan ninyong ipasara ang tindahan ko? Akin ang tindahang ito.
Naku, mas exciting pa ito kaysa sa mga drama sa telebisyon. Ang yabang nila noon, sa pagtingin ko ngayon. Mas tunay pa rin ang mga gawa ng Laoguan. Yung mga gumagawa ng panlilinlang, darating at darating ang araw na ito para sa kanila. Sir, may nangyayari po sa tapat? Nakita ko. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Na-freeze po ang account ninyo, kaya hindi po tayo makagawa ng kahit anong transaksyon. Wang Chunhua, may utang ka sa aking 80,000 dolyar. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ka nagbabayad. Xiao Jiao, ako si Chunhua. Tulungan mo ako. Pakiusap. Parang awa mo na. Alas 4 pa lang ng umaga, narito na ako. Pero may higit 20 tao pa rin sa harap ko. Itong mga pagkaing nilaga ni Laoguan. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko ito nakakain. Master Guan, sa mabilis na takbo ng panahon ngayon, ano ba talaga ang sikreto ng inyong tagumpay? Dahil po ba ito sa paghahambing sa inyong mga kakumpetensya? Gusto ko sanang magpakumbaba, pero hindi ito pinahihintulutan ng aking galing. Ha 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 ha. Wala naman talagang malaking sikreto sa industriya ng pagkain. Mas mahalaga lang na unahin ang konsensya kaysa sa diskarte. Ang matandang iyon na nilait ko, iyong marumi at puro amoy ng usok, siya pala ang tunay na nagdadala ng swerte. Ako ang may kasalanan. Ako mismo ang nagpalayas sa kanya. Sa mundong ito, kailanman ay wala ng lunas para sa pagsisisi. Kailangang marunong kang lumingon sa pinanggalingan. Si Chunhua naman ay naging boss mo noon. Ngayong may pinagdaraanan siyang hirap. At dahil magkakababayan tayo, tumulong na tayo hanggat kaya natin. Laoguan, pasensya na sa mga mali ko noon. Pero ngayon, alam ko na ang pagkakamali ko. Punong baryo, hindi naging madali ang pagbiyahe nyo ng napakalayo, kaya pasok po muna kayo at kumain ng mainit na pagkain. Pero pagdating sa negosyo, hindi nyo po ito naiintindihan. Noong pinalayas niya ako noon, wala siyang pakialam kung magkababayan man kami. Laoguan, noong mga oras na iyon kasi, Ito na ang treat ko para kay Punong Baryo. Pagkatapos nating kumain, may maghahatid po sa inyo pa uwi. Pagdating naman sa ibang bagay, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Laoguan, nalito lang ang ate mo noon. Heto ang pambawi ko para sa'yo. Halika, maupo muna tayo at mag-usap. Noong mga panahong iyon, nang bigyan niya ako ng isang kahon ng bulok na mansanas, bakit hindi niya naisipang bumawi noon? Ibalik mo lahat ng mga gamit na ito, nang walang kulang at gaya pa rin ng dati. Sabihin mo sa nagpadala nito, di kaming si Guandashan, nangangailangan ng ganito kaliit na pera. Kung gusto niyang kumain ng nilaga, pumila siya at magbayad ng tama. Boss Wang, hindi tatanggapin ng amo ko ang mga ito. Kung gusto mo ng ulam, pumila ka at magbayad. At huwag na magsalita pa ng iba. Guandashan, humanda ka sa akin. Laoguan, Xiang Manlu, hindi ko na kaya. Basta't handa kang bumalik o bilhin ang negosyo ko, pag-usapan natin ang presyo ng maayos. Kahit gawin mo na lang akong partner, ayos lang sa akin. Boss Wang, wala akong pakialam sa shop mo. Puro chemical lang naman ang ginamit niyo roon. Puro forma lang, pero bulok naman ang loob. Ano ang gagawin ko doon? Babayaran ko ang mga utang mo? Pero sikat na pangalan na iyan sa loob ng 10 taon. Kapag bumalik ka lang, maibabangon muli ang ating reputasyon. Ang pangalan ng negosyo ay wala sa karatulan ng gusali, kundi nasa loob ng puso ng mga tao. Mula noong itinapon mo ang ginawa kong espesyal na sabaw, wala na ang Xiang Manlo. Master, mukhang may nag-aaway sa kabila. Hindi ba si Zhao Kai yon? Lumabas na si Zhao Kai. Mukhang nakapagbayad na siya ng multa, kaya pansamantala na siyang nakalaya. Pagkalabas niya, imbes na magbago, ay heto't sinisingil pa si Wang Chunhua. Walang hiya kang babae ka. Ibinabaling mo sa akin ang lahat ng kasalanan. Kung hindi dahil sa katakawan mo sa pera at pagpilit sa akin na magtipid, gagamit ba ako ng mga additives na yon? Ngayon, wala na. Sana ang pangalan ko. Paano na ako magtatrabaho sa industriya ng pagkain? Wala kang silbi. Isa kang basurang galing ibang bansa. Wala ka kasing galing sa ginagawa mo, kaya nasira ang reputasyon natin. Tapos ngayon, ako ang sinisisi mo? Sino ba ang nagsabi noon na kayang palitan ng teknolohiya ang tunay na talento? Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo, kung hindi mo lang ako pinigilan. Master Guan, talagang tapos na ang dalawang yan. Sila ang pumili ng landas na yan. Huwag na tayong makialam sa iba, kumain na lang tayo ng mabuti. Master, nagsusuntukan na yung dalawa sa kabila. Ang ganyang klase ng palabas ay nakakasukalang panoorin. Akala mo ba tapos na ito? May isang tao pang kailangang magbayad. Anong gagawin mo? Naglakas loob kang saktan ako?
Nababaliw ka na. Nauna kang nanulak. Sinungaling ka? Bilis, kuhanan nyo ng litrato. Hindi ba't ang boss iyan ng Xiang Manlo at ang director na galing abroad? Master Guan, bagsak na talaga ang dalawang yan. Iyan ang pinili nilang landas. Huwag na tayong makialam. Magpakabusog na lang tayo? Ha 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 ha. Ilang dekada ko nang inuulit ang bawat galaw na ito sa bawat pagkakataon. Parang isa itong banal na ritual. Kahit pa may pera ako at kumuha ng 10 katulong sa kusina, ako lang dapat ang gumagawa nito. Tandaan mo, may sariling buhay ang sabaw. Kapag niloko mo ito, lolokohin ka rin ito. Saan man kayo makarating balang araw, hindi nyo dapat kalimutan ang galing nyo sa pagluluto at huwag iwawala ang respeto sa inyong ginagawa. Maaari tayong kumita ng pera pero ang konsensya ay hindi pwedeng ibenta. Master, may itatanong lang po sana ako. Paano kung may mag-alok po ng napakataas na halaga para lang mabili ang inyong recipe? Master Guan, isipin niyo po, 100 franchise stores, mga nakapaketeng pagkain, ihahatid galing sa planta, sa loob ng 1 taon ay lalago ito ng 10 beses. Ready to eat na pagkain? Franchising? Anong pagkakaiba niyan sa mga factory production line? Maaari na po kayong umalis? Master Guan, mula po ako sa Huaxia Flavor Culture Foundation at ang aming manager ay si Lin. Ang inyong luto po ay nagpaalala sa akin noong bata pa ako sa lasa ng mga luto ni Lolo. Kung tungkol ito sa franchising o sa pag-list ng kumpanya, maaari na po kayong umalis. Maliit lang ang shop na ito. Hindi ito para sa mga malalaking kumpanyang katulad nyo. Hindi po, Master Guan. Nagkakamali po kayo. Hindi kami mga investors. Wala kaming planong baguhin ang inyong paraan ng pagpapatakbo. Gusto lang po namin ay suportahan kayo pang makabuo ng isang master studio. Sistematikong maitala ang inyong galing sa pagluluto, maipasa ito sa susunod na henerasyon. Mr. Lin, sige, papayag ako sa partnership. Pero mayroon akong hangganan at ito lang ang tanging kondisyon ko. Hindi nyo pwedeng gawing pang-industrial ang produksyon ito at bawal na bawal ang paggamit ng mga preservatives. Ang tindahan ko ay mananatiling nagbebenta lang ng mga sariwang luto araw-araw. Balang araw ay mas unahin ninyo ang pera at suwayin ang ating mga alituntunin. May karapatan akong itigil ang ating pagtutulungan kahit kailan. Master Guan, ito mismo ang hinahanap namin. Sa ngayon, masyado ng maraming fast food sa merkado, kaunti na lang ang mga taong gustong maglaan ng oras para sa sining ng pagluluto. Ang gusto naming protektahan ay ang paninindigan mong ito. Sa sandaling iyon, naramdaman kong mas bumigat ang responsibilidad ko. Ang Guanslue ay hindi na lang basta isang pwesto sa tabi ng kalsada. Master, ipapalabas ito sa buong bansa sa isang dokumentaryo tungkol sa pagkain. Sabi nila, nakinig daw sila sa rekomendasyon mula sa Mr. Lin at sadyang pinuntahan kayo para kunan ng video. Hayaan nyo na silang kumuha ng video. Master Guan, sa labas ngayon, ang mahalaga ay bilis at pagiging praktikal, pati na ang mabilisang pagkopya ng mga produkto. Bakit mo pa rin ipinagpapatuloy ang matanda at mahirap na paraang ito? Ano po ba talaga ang sikreto ninyo? Wala namang espesyal na sikreto, kundi ang kahandaang magbigay sa dalawang bagay. Ang kahandaang maglaan ng oras, ang kahandaang gumamit ng pinakamagandang sangkap, at ang kahandaang magtrabaho ng puspusan. Mga iniwan sa atin ng mga ninuno, ang tungkol sa tunay at natatanging lasa. 3 oras na akong nakasakay sa bullet train. Pumunta lang talaga ako rito para mag-check-in. Yung linyang ito'y sulit ni Master Guan, nagpaiyak talaga sa akin. Sold out na naman ang Master. Dati sa kaniya na ang lahat. Sa kaniya ang pinakamagagaling na artisan. Sa kaniya ang pinakamagandang reputasyon. Pero dahil sa kasakiman at kayabangan, mismong kamay niya ang sumira sa lahat ng ito. Tapos na ang laban. Wala na ring silbi ang magsalita pa. Boss, top of the line po ito. 2 taon pa lang itong nagagamit. Siguro naman aabot ang halaga nito ng 300,000 dolyar? Ate, hindi maganda ang merkado ngayon. At saka may mga hindi pa naasikasong traffic violation ang sasakyang ito. Mag-e-expire na rin ang insurance. Isang presyo na lang, 100,000 at 80,000 dolyar, bahala ka kung gusto mong ibenta o hindi. Kaya ko lang naman binigay ang presyong ito dahil nakita kong kailangan mo ng pera. Sige, deal, benta na. 80,000 dolyar ang ginastos namin noong ipakabit ang pintong ito. Huwag mo nang balaking tumakas, Wang Chunhua. Kailan mo ba balak bayaran ang 300,000 dolyar ko? Ang basura lang na ito ang kukunin nyo. Noong nagpapakasasa ka pa sa marangyang buhay, bakit hindi mo naisipang magbayad ng utang? Dati, kinamumuhian ko ang tindahan niyang iyon dahil maliit at luma na. At ang baho pa.
Ngayon, mas masahol pa ang kalagayan ko kaysa sa luma niyang tindahan. Master, may narinig po akong balita. Ibinigay na raw ni Wang Chunhua ang kanyang kotse at bahay para pambayad. At ngayon ay nakatira na lang siya sa basement. Pasensya na po ate, pero ang hinahanap po namin sa aming mga sales associate ay wala pang 45 taong gulang at kailangang may karanasan na po sa pagbebenta. Sumubok na lang po muna kayo sa ibang kumpanya. Mula nang lumabas ako ng Xiang Manlo, bukod sa pag-uutos at paninigaw, wala na akong ibang alam na gawin. Ito na ba ang tinatawag mong malinis? Wala ka bang mata? Kayong mga mabababang uri ng tao, bukod sa paggawa ng maruming trabahong ito, ano pa bang kaya ninyong gawin? Balita ko mula sa mga dati kong kasamahan. Ate Wang, alauna media na. Hindi mo pa rin natatapos hugasan ang mga ito. Naghihintay na ang mga customer ng bakanting mesa. Marunong ka ba talagang maghugas? Tingnan mo ang mga mantika na ito. Ituturing mo ba itong malinis? Madalas siyang sinisermunan ng manager doon. Mas bata sa kanya ng 20 taon ang manager na iyon. Tinuturo ang ilong niya at sinasabihang ang kupad niya at hindi malinis maghugas. Gaya lang ng paraan ng paninigaw niya sa iba noon. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga kamay sa loob ng manggas. Pero nakita ko pa rin. Sino ang mag-aakalang ang may-ari ng mga kamay na ito? 6 na buwan na ang nakakaraan ay nasa isang salon pa, kumuha pa ng membership card na nagkakahalaga ng ilang 10,000 dolyar at nagpapaspa ng pinakamahal na hand treatment. Anong tinitingin-tingin mo? Kung nanatili lang sana siyang tapat sa kanyang sarili at iningatan ang kanyang galing, hindi sana siya humantong sa ganito. Master, yung kainan ng Sichuan food sa Timog. Nag-order uli sila ng panibagong batch. Sabi raw ng boss nila na natikman ang ating mga ulam, ay gagamitin nila itong panimula sa kanilang menu. Sige, ako na mismo ang maghahatid ng batch na ito. Master, tungkol doon sa kainan, nabalitaan kong doon naghuhugas ng pinggan si Wang Chunhua. Gusto niyo po bang ako na lang ang maghatid? Paghahatid lang naman ito ng order. Ang bango. Ang lutong ito ni Master Guan, sa amoy pa lang, alam mong gawa ng isang eksperto. Ang amoy na ito. Ang amoy na ito ang nakasanayan ko sa loob ng 10 taon. Uho. Uho. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Lahat ng klase ng gamot ay nasa mundo na, pero wala pa ring gamot sa pagsisisi. Ang sariling luha niya, siya lang mismo ang dapat magpunas. Bakit? May pera ako para bumili ng tiket. Bakit hindi niyo ako hinahayaang sumakay? Sir, kabilang po kayo sa listahan ng mga walang kredibilidad at limitado na po ang inyong paggastos. Kaya hindi na po kayo maaaring sumakay sa mga bullet train o eroplano. Ako? Walang kredibilidad? Nagkakamali yata kayo. Isa akong master's degree graduate mula sa ibang bansa. Ako ay... Sir, hindi magkakamali ang system. Susunod po. Makakapagsimulang muli ako sa ibang lugar? Basta humanap lang ako ng panibagong lugar. Ginoong Zhao, nag-imbestiga kami tungkol sa inyong nakaraan, ang paggamit ng mga ipinagbabawal na sangkap, pakikipag-away ng malubha sa business partner, at ang hinala ng pagnanakaw ng recipe. Hindi kakayanin ng maliit naming negosyo ang panganib na ito. May mga dungis na talagang habang buhay nang nakatatak sa records ko. Galing ako sa ibang bansa. Mayroon akong master's degree, tapos ito lang ang ipapagawa niyo sa akin? Migil ka sa daldal at bilisan mo ang galaw mo. Kapag may nakalimutan ka pang tornilyo, kakaltasan ko ang sahod mo ng kalahating araw. Balang araw, muli akong babangon. Ano ang nangyari? Nasira ba ang makina? Bitawan niyo ako? Edukadong tao ako? Maling akala lang ito? Sisisantihin kita. Ipaalam ito sa buong pabrika at ihabol agad sa tamang ahensya para maparusahan. Boss, nagkamali po ako. Ngayon lang ito. Pakiusap, huwag niyo pong i-report. Talagang mahuhuli ka kapag gumagawa ka ng masama. Kasalanan mo iyan. Sir, nabalitaan ko na nagnakaw si Zhao Kai sa pabrika sa probinsya at nahuli siya, pati na rin doon kay Wang Chunhua. Nagsusugat na ang mga kamay niya sa paghuhugas ng pinggan. Sir, gumaana po ba ang loob niyo? May Diyos na nakatingin sa atin. Sa pagnenegosyo man o sa pagkatao, dapat ay palaging nasa tamang landas. Ang panlilinlang ay maaaring magbigay sa iyo ng panandaliang tagumpay. Pero sa huli, tiyak na pagbabayarin ka niyan ng mas malaki. Lao Guan, lumabas ka. Master, tatawag po ba ako sa 911? Wag na. Titingnan ko kung ano ba talaga ang pakay niya. Lao Guan. Sa wakas, at nagpakita ka rin. Narito ang 2 milyong dolyar. Alam kong mayaman ka na ngayon at baka maliit na bagay lang ito para sa iyo. Pero ito na ang lahat ng mayroon ako, kahit ang sarili kong buhay. Ano namang bibilhin mo?
Bilhin ang pagbabago mo. Bilhin ang tulong mo na iligtas ako. Ito ang pera, basta't payagan mo lang akong mag-invest. Kahit 10% lang ng sosyo ang ibigay mo sa akin para lang magkaroon ako ng pagkakataong bumangon muli. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lau Guan, tingnan mo ang 10 taon nating pagsasama at isipin mo rin noong tinulungan kita at binigyan ng makakain. Tulungan mo naman ako. Ngayon, wala na talaga akong ibang matakbuhan. Wang Chunhua, ang iksi yata ng memorya mo, noong araw na iyon, noong pinatapon mo kay Zhao Kai ang recipe ko sa sauce papunta sa kanal. Sinabi ko na sa iyo, ang pagsasama natin sa sandaling iyon, ikaw mismo ang nagpaalis sa akin. Ang $2 milyong na ito, ang huling natitira sa iyo, di ba? Tin mo ito at umalis ka. Hindi. Hindi ako aalis. Kapag hindi ka pumayag, hindi ako aalis dito. Wang Chunhua, akala mo ba lahat nadadaan sa pera? Akala mo ba ang $2 milyong na ito ay mabibili ang iyong konsensya? Mabibili ba nito ang tiwala ko sa iyo? Wala sa katawan mo ang iyong sakit? Guan Dashan. Wala kang pusong hayop ka. Pagbabayaran mo rin ang lahat. Karma. Tingnan natin kung sino talaga ang pinaparusahan ngayon. Isara mo ang pinto. Master, malakas pa rin ang ulan sa labas. Nandoon pa rin ba siya? Isara mo. Negosyo ang ginagawa natin, hindi ito isang bahay kawang-gawa. May mga masamang tao na hindi karapat-dapat kaawaan. Ang pintong ito ay hindi lang panangga sa bagyo. Ito rin ang nagwakas sa mahiyain at inaaping si Guan Dashan. Simula ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Master, nagbayad si Wang Chunhua ng $100 milyong. Sinabing dumating na rin ang mga maton sa labas na naniningil. Para makapagtago sa utang, mayroong $2 milyong sa loob. Hindi na siya makakabayad pa sa lungsod na ito. Oo nga pala, Master. Doon sa naging laban ni Zhao Kai, halos hindi siya nakaligtas. Ang munting tindahan ay naging malaking establishmento na. Ang mga estudyante ko ay naging mula sa iilan tungo sa ilang 10 na. Master Guan, ang brand ninyo po ay nagsisilbi ng simbolo ng lungsod na ito. Basta pumayag po kayo sa franchise, magkakaroon tayo ng 1,000 sangay sa loob ng 3 taon. Ang pagluluto ng specialty na ito, kapag nawala sa kalderong ito, kapag nawala sa nakasanayan, nagbabago na ang lasa nito. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol sa franchise. Master, bakit po ninyo ako tinitingnan? Mayroon bang problema? Ang kakayahan ay hindi lang gamit para kumita ng pera. Ito ay isang paraan para linisin ang kalooban, wala lang iyon. Ang Shanglo sa kabilang panig ay matagal nang nagpalit ng pangalan. Naging isang hamak na budget hotel na ito na napakaraming taong labas-masok. Wala na ang anumang bakas ng nakaraan. Sa pagtingin ko sa masiglang tanawing ito, mula sa pagiging isang maruming matanda na kinasusuklaman ng lahat hanggang sa pagiging kagalang-galang na Master Guan sa kasalukuyan, paglalakbay na ito ay sakit, may mga sama ng loob, ngunit mas nangingibabaw ang pagtitiyaga. Master, tikman niyo po ang lasa ng niluto natin ngayong araw. Tamang-tama ang lasa, Xiaoli. Ang buhay ay parang sabaw ng nilaga, kailangang dahan-dahang pakuluin. Kapag sapat na ang init at tagal, lalabas na ang natural na sarap nito. Ang pagmamadali para sa mabilis na resulta ay magdudulot lang ng mapait na lasa. Master, tatandaan ko po iyan. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Ito ang lasa ng panahon at regalo rin ng mga nagdaang taon. Alam ko na, kahit dumating ang araw na wala na ako, mananatili pa rin ang sabaw na ito at mananatili pa rin ang sining na ito. Hanggat may isang taong handang magsumikap ng buong puso, hinding-hindi mawawala ang dedikasyong iyan.